Tinrato kanya na parang napapalitan lang. Iniwan niyang hindi nabubuksan ang mga mensahe mo, na para bang walang halaga ang presensya mo. Habang ikaw ay nawawala ng tulog, siya naman ay lumalaki ang ego. Pero ito ang katotohanan na walang nagsasabi sa iyo. Ang pinakamakapangyarihang paghihiganti ay hindi kailanman binibigkas. Ito ay kinikita sa katahimikan. Nararamdaman ito sa pamamagitan ng pagbabago. Hindi lang ito basta isa pang video. Ito ang alarm clock mo. Malalaman mo ngayon ang 5 tahimik na galaw na hindi lang magpapagsisi sa kanya sa pag-ghost sa iyo, kundi magbabago rin ng bawat patak ng sakit mo tungo sa kapangyarihan. Bawat segundo na patuloy mong pinapanood ay mas lalo kang napapalapit sa pagiging lalaking hindi niya inakala. Kung sawa ka na sa pagiging mahina, hindi pinapansin at hindi iginagalang, humanda ka na. Dito magsisimula ang pagbabago mo. Magkomento ng, tapos na akong balewalain kung handa ka nang mag-evolve at maging hindi malilimutan. Putulin ang lahat ng aksesang. Pagputol ng lahat ng akses ay hindi tungkol sa pagpaparusa sa kanya, kundi tungkol sa pagpapanatili ng sarili mo. Ito ang unang galaw sa pagbawi ng iyong dignidad, sa muling pagbuo ng direksyon mo, at pagbibigay sa kanya ng isang bagay na hindi niya inaasahan, kawalan. Kapag hindi ka pinapansin, gino-ghost, binibigyan ng paasa, breadcrumbing, o ginagawa kang reserba na tatawagin lang kapag siya'y nababato. Ano ba talaga ang mangyayari kung patuloy ka pa ring nagpapakita? Palihim na sumusubaybay sa stories niya, nagla-like ng mga pictures, nagre-react sa mga posts. Hindi niya iyon re-respetuhin. Inaasahan niya iyon. At mas masama pa, nagiging kampante siya na kaya kanyang tapak-tapakan, balewalain ang enerhiya mo. Pero mararamdaman pa rin ang katapatan mo. Tapos na yun ngayon, simula sa sandaling ito, babawiin mo ang kontrol. Hindi sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, hindi sa pagmamakaawa ng linaw, hindi sa paghahabol ng closure, kundi sa pamamagitan ng pagkawala ng walang pamamaalam. Kapag puputulin mo ang akses, gawin mo itong malinis, tahimik at permanente. Burahin ang number, i-archive ang mga larawan, sunugin ang tulay. Walang pagsubaybay, walang paghihintay, walang second chances. Ang unang leksyon na dapat matutunan ng bawat lalaki sa modernong relasyon ay ito. Hindi mo makukuha ang respeto sa pagiging laging available. Tatapakan ka lang. Mawawala ang impluensya mo kapag ipinamumudmud mo ang emosyonal na availability sa taong hindi kailanman nag-invest sa halaga mo. Kaya tigilan na. Maging multo sa mundo niya, huwag mo siyang i-block dahil sa galit. I-block mo siya dahil kailangan. Dapat maramdaman niya ang pagkawala mo. Dapat itigil mo na ang pagbubuhat ng bigat ng pagpapatunay ng halaga mo. Walang dangal sa pagiging laging available sa taong nagbigay lang sa'yo ng kalituhan. Ang bersyon ng sarili mong iyon, yung nagte-text ng hating gabi umaasang may sagot, yung sobra kung magpaliwanag, yung nagdo-double text at laging nakasin, tapos na yun. At kung hindi pa, tapusin mo na ngayon. Walang kalahating hakbang, walang baka magbago siya. Maglaho ka, dahil ito ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Kapag hindi ka na nakikita, nagiging mausisa siya. Kapag tumigil ka sa paghahabol, nagsisimula siyang magtanong. Kapag nawala ang pangalan mo sa views, likes at feed niya, doon niya unang mararamdaman ang hindi pa niya naramdaman mula sa iyo noon, ang kawalan ng atensyon. Ang kawalan ay nagdudulot ng pagkailang. Ang pagkailang ay nagdudulot ng pagninilay. Ang pagninilay ay humahantong sa pagsisisi. Pero mangyayari lang ito kung tama ang paraan mo. Kung ang katahimikan mo ay may disiplina, ang disiplina na huwag lumingon, huwag magbigay ng update, huwag humanap ng dahilan para muling i-message siya. Para magawa ito, kailangan mong baguhin ang kapaligiran mo. Alisin siya sa feed mo. Purahin ang mga litrato, playlist at mensahe. Tigilan ang pag-uusap tungkol sa kanya sa mga kaibigan. Tigilan ang paghahanap ng payo. Putulin ang lahat ng tali. Sa tuwing babanggitin mo siya, i-stalk ang feed niya o mag-daydream ng paano kung nawawala ang kontrol mo. Dapat mong ituring na parang hindi siya umiiral dahil sa mundo mo ngayon, hindi na siya dapat umiiral. Nawalan siya ng access sa iyo hindi dahil naglalaro ka, hindi dahil gusto mong iparamdam sa kanyang namimiss ka niya, kundi dahil ang access sa iyo ay kailangang pinaghihirapan at hindi niya iyon nakamit. Maging seryoso ka. Gumawa ng listahan ngayon.
Isulat ang lahat ng bagay na nag-uugnay pa rin sa'yo sa kanya, pisikal, digital, emosyonal, at alisin, burahin, sunugin, i-block, i-unfollow, umalis, oo, sisigaw, ang sakit sa una. Pero ang sakit ay lilipas. Ang mananatili ay ang bagong enerhiya na makukuha mo mula sa hindi na pag-check ng phone mo kada 5 minuto. Ang mental space na yon, ang kalinawan na yon, iyon ang kapangyarihan. At gagamitin mo ito hindi para bumalik siya, kundi para muling buuin ang sarili mo. Dahil ang lalaking nagiging ikaw ay hindi naghihintay na piliin. Pinipili niya ang sarili niya. Hayaan mong magtaka siya. Hayaan mong tanungin niya ang mga mutual friends kung okay ka lang. Hayaan mo siyang maupo sa katahimikan. Hindi dahil pinaliit mo siya, kundi dahil lumaki ka na lampas sa mga laro niya. Ang mga lalaking nananalo ay hindi naglalaro sa emosyonal na palaruan na idinisenyo para sa kontrol, kalituhan at panlilinlang. Lumalayo sila. Iniiwan nila ang palaruan. Inakala niyang may oras pa siya. Inakala niyang permanente na ang access niya sa kabutihan mo. Siguro binigyan mo siya ng sobrang pagkakataon noon, pero hindi na ngayon. Ang lalaking ikaw ngayon ay hindi naaabot ng kawalang galang. Hindi kayang hawakan ng mga babaeng minsan ay ginamit laban sa kanya ang katahimikan. Tapos na sa pagbibigay ng paliwanag, ang access na minsang hawak niya. Wala na, walang babala, walang closure, walang ingay. Iyon ang galaw na hindi niya inasahan at hindi niya kailanman malilimutan. Putulin ang lahat ng access, hindi para sa kanya, para sa'yo. At habang sinisimulan mong putulin ang lahat ng access, habang binabawi mo ang enerhiya mo at muling kinukuha ang kapangyarihan mo, kakailanganin mo ng gabay. Isang tunay na blueprint. Kaya ko nilikha ang The Stoic Relationship Blueprint. Nakalink sa comments. Ito ang manual para sa mga lalaking tapos na sa pagmamakaawa ng linaw, tapos na sa paghihintay ng respeto, at tapos na sa pamumuhay na parang naka-autopilot ang emosyon. Sinasagot nito ang mga tanong na nagpupuyat sa iyo gabi-gabi. Bakit siya lumalayo? Kapag ibinibigay ko ang lahat, paano ako magtatanggal ng attachment nang hindi nagiging malamig? Paano ko muling bubuin ang isip, ugali at buhay ko nang hindi na muling mawawala ang sarili ko? Hindi lang ito karunungan na binabasa mo. Ito ay karunungang pag-aari mo. Ida-download mo ito minsan lang at iyon na habang buhay. Buksan mo ulit kapag natutokso kang humabol. Basahin muli kapag lumalakas ang katahimikan. Itago sa bulsa mo kapag sinusubukan ng mundo na iligaw ka. Hindi lang ito libro. Ito ang baluti mo. Thus, lumago lampas sa abot na niya gusto mong malaman ang totoong sikreto na bumabaliktad sa sitwasyon. Hindi ito paghihiganti. Hindi ito komprontasyon. Hindi ito yung pagpapadala ng mahahabang talata tungkol sa kung paano kaniya sinaktan o pagtatanong kung bakit siya nagbago. Ang sikreto ay paglago. Pero hindi yung uri ng paglago na ipinopost mo online para sa papuri. Hindi yung sinasabi mo lang sa usapan para patunayan ang punto mo. Ang tinutukoy ko ay yung uri ng personal na paglago na nangyayari ng tahimik, matindi at tuloy-tuloy hanggang sa yung bersyon ng sarili mo na kanyang binasura ay wala na. Ang kapalit ay isang taong hindi na maabot. Hindi ka lang lalago para gumaan ang pakiramdam mo. Lalago ka ng sobrang taas at sobrang layo na kahit bumalik pa siya, masyado nang malawak ang agwat sa pagitan ng ikaw ngayon at ng ikaw noon na kilala niya. Pero heto ang totoo, karamihan sa mga lalaki hindi ito nagagawa. Sinusubukan nila pero natatali sila sa performance mode. Pumupunta sila sa gym, humahabol ng tagumpay, nagpo-post ng updates, pero sa loob-loob nila, umaasa pa rin sila kung mapapansin ba siya. Hindi iyon paglago. Insecurities yon na may kasamang gym membership. Ang tunay na paglago ay nagsisimula kapag tumigil ka sa pagpapakitang tao at nagsimulang maging totoo. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang matagal mo nang tinitiis? Saan ka naging malambot pagdating sa oras, isip at hangganan mo? Kailan ka huling gumawa ng isang bagay para sa hinaharap mo na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bisyon? Nagsisimula ang paglago kapag pinili mo ang layunin kaysa awa sa sarili. Mag-gym ka pero hindi para sa itsura. Mag-training dahil iginagalang mo ang katawan mo. Magtayo ng sideline, hindi para magmukhang matagumpay sa social media, kundi para bumuo ng pinansyal na kalayaan na hindi kayang galawin ng babae, trabaho o kahit anong sitwasyon. Matuto ng mga kasanayan, tunay na kasanayan, hindi lang tricks para mapahanga siya,
kundi mga kagamitan para maging hindi mapapalitan sa iyong industriya, sa iyong grupo at sa iyong buhay. Ayusin ang pagkain mo, ayusin ang tulog mo, suriin ang mga kaibigan mo, suriin ang mga pinapapasok mo, ang mga binabasa mo, pinapanood mo at sinusundan mo. Lumalago ka lampas sa abot niya kapag ang buhay na iyong isinasabuhay ay hindi na tumutugma sa buhay na dati niyang naabot. Hindi niya pagsisisihan ang pagkawala mo kung pareho ka pa ring tao. Kailangan mong maging hindi na makilala. Isang estranghero sa dating ikaw. Kapag nakita kanya ngayon, hindi dapat ito magpaalala sa kanya ng dati mong sarili. Dapat mapaisip siya kung nakilala ka ba talaga niya noon. Iba na ang lakad mo. Iba na ang bigat ng pananalita mo. Kumilos ka na may layunin. Hindi ka na nagpapaliwanag. Hindi ka na naghahanap ng closure. Sobrang nakatutok ka na sa iyong pag-angat na kahit magtaka pa siya, wala na siyang masasabi. At linawin natin, hindi na ito tungkol sa kanya. Nagsimula ito dahil sa kanya o yung kawalang-galang ghosting at pangbabaliwala. Pero nagtatapos ito sa iyo. Umaangat ka dahil sa sarili mo. Nagiging dahilan ka kung bakit ang susunod na babae ay kailangang paghirapan ang enerhiya mo. Dahil ang lalaking nagiging ikaw ay hindi humahabol ng pagmamahal, inaakit niya ang tamang pagkakatugma. Hindi siya nagre-react ng emosyonal. Nagkakalkula siya gaya ng lalaking may mga opsyon. Gamitin mo ang sakit na naramdaman mo hindi para sirain siya, kundi para buuin muli ang sarili mo. At habang nagtatayo ka, huwag mong ipagsigawan. Huwag kang mag-post ng gym selfies. Huwag mong ipahayag ang business plans mo. Huwag mong iparada ang progreso mo. Panatilihin itong tahimik. Hayaan ang bagong buhay mo ang magsalita. Hayaan ang kapayapaan mo ang umalingaw-ngaw. Hayaan ang pangalan mo ang magdala ng bigat. At kapag narinig niya ang tungkol sa iyo, huli na. Hindi na niya makikilala ang lalaking iginagalang ng mga tao ngayon. Magtatanong siya at iisa lang ang maririnig niyang sagot. Iba na siya ngayon, doon niya mararamdaman. Hindi dahil pinaliit mo siya, kundi dahil ginawa mong masyadong dakila ang sarili mo para sa dating bersyon niya na minsang hawak ka. Masakit ang paglago. Nakakalungkot. Sa una, parang pag-iisa, pero iyon ang kabayaran. Kung gusto mong malampasan siya, dapat malampasan mo rin ang lahat ng bagay na nagbigay sa kanya ng access. Ang pangangailangan mo ng papuri, ang pagiging emosyonal na reaktibo, ang mahihinang gawi, ang mga palusot. Ang bersyon ng sarili mong naghintay ng text niya, nagkansela ng plano para makita siya at nawala ng tulog dahil sa katahimikan niya. Tapos na yon, ang kapalit ay isang taong pagsisisihan niyang minaliit. Kaya isulat mo, ang araw-araw mong disiplina, mga target sa pera, pagbabago ng katawan, mga layunin mo ng malinaw na malinaw. Hatiin ito sa mga bagay na hindi maaring baliwalain. Isagawa na parang sundalo, matindi, walang palusot. Hindi para sa atensyon niya, para sa ebolusyon mo. Lumago ka ng sobrang layo na hindi na niya kaya kang habulin. Lumago ka ng sobrang taas na maging estranghero ang nakaraan mo. Lumago ka ng sobrang lalim na hindi ka na lumilingon. Hindi dahil sa pait, kundi dahil nilalamon ka na ng hinaharap mo. Iyan ang paraan para lumago lampas sa abot niya. 3. Hayaan mo siyang pagsisihan ng katahimikan. Nagsisimula ang pagpapapagsisi sa kanya sa kanyang katahimikan sa pamamagitan ng hindi kailanman pagtugon dito. Ibig sabihin, walang follow-up texts, walang late-night calls, walang pag-check ng stories niya, walang pagpapadala ng kaibigan para kumustahin siya. Hindi mo na kailangan ng kumpirmasyon, hawak mo na ang sagot. Sa mismong sandaling na nahimik siya, ipinakita na niya ang posisyon niya. Kampante siya sa paggawa sa iyo bilang optional. Ngayon nasa korte mo ang bola at ang galaw mo ay hindi ang baliin ang pride mo, kundi protektahan ito. Hindi ka lalaban sa kawalang galang sa pamamagitan ng komprontasyon. Lalabanan mo ito sa pamamagitan ng pagiging hindi na mahanap ng taong minaliit ang pagkawala mo. Narito ang maling ginagawa ng karamihan. Sa mismong sandaling manahimik siya, nagpapanik sila. Nagsisimula silang mag-perform. Binabahan nila ng mensahe ang inbox niya ng mga sorry. Sobra-sobrang pagpapaliwanag ng kanilang halaga, pakikipag-negotiate gamit ang sariling respeto. At sa tuwing ginagawa nila ito, lalo lang silang bumababa. Sa mismong sandaling manahimik siya at hindi ka sumunod, doon mo nababawi ang kapangyarihan, kaya huminto ka. Huwag mo siyang parusahan.
Huwag mo siyang sisihin. Basta maglaho sa isip, sa emosyon at sa katawan. Dahil ngayon hindi na ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa iyo. Tungkol sa lahat ng napabayaan mo. Habang sinusubukang intindihin ang mga halo-halong signal, tungkol sa oras na nasayang mo sa kalituhan, imbes na itayo ang sarili mo bilang lalaking hindi na nangangailangan ng validation para maramdaman ang halaga. Pagsisisihan niya ang katahimikan kapag hinayaan mong umalingaw-ngaw ito. Hayaan mong lumaki ang katahimikan hanggang sa maging sobrang lakas, sobrang nakakailang na mapilitan siyang harapin ang bagay na itinapon niya, hindi dahil sinabi mo, kundi dahil ang pagkawala mo ang nag-trigger ng pinakamalalim niyang takot, ang pagiging walang saysay at doon nagsisimula ang pagsisisi. Hindi dumadating ang pagsisisi kapag hinabol mo siya. Dumarating ito kapag naglaho ka, nagbago ka at hindi na bumalik. Tumutubo ito sa dilim, sa kalituhan, sa kawalan ng katiyakan na hindi niya inaasahan mula sa iyo. Inakala niyang maghihintay ka, inakala niyang bibigay ka, inakala niyang mas malakas ang pagmamahal mo kaysa sa respeto mo sa sarili. Nagkamali siya. Hayaan mo siyang maupo sa katahimikan na iyon. Walang closure, walang validation, walang paliwanag, walang emotional na feedback. At habang nagtatanong siya kung bakit hindi ka nakikipag-ugnayan, magsisimulang magningning ang buhay mo. Hindi malakas, hindi para sa social media, kundi tahimik sa araw-araw na progreso, disiplina at focus. Ini-invest mo ang oras sa sarili mo. Tinutulak ang katawan mo sa gym. Pinatalas ang isip. Gumagalaw ng iba. At nararamdaman niya iyon. Hindi sa mga salita mo kundi sa puwang na iniwan mo. Iyon ang hapdi. Ang realization na ang lalaking inakala niyang palaging available ay wala na. Nakalak na ang pinto at hindi niya alam kung nasaan ang susi. Hayaan mong mangyari iyon. Iyon ang paraan kung paano ipinapanganak ang pagsisisi. Hindi sa pamamagitan ng pagtatalo, hindi sa pamamagitan ng closure text, hindi sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. Ipinapanganak ang pagsisisi kapag nare-realize ng babae na wala na siyang access sa iyo, hindi pisikal, hindi emosyonal, hindi digital. Kapag ang lalaking minsang nagbigay ng lahat ay wala nang ibinibigay, hindi na maikakaila ang pagbabago. Maaring subukan niyang punuan ang puwang sa distractions. Ibang lalaki, mga party, mga thirst trap na post para mahuli ang reaksyon mo. Pero hindi ka kakagat, hindi mo man lang mapapansin dahil ang focus mo ay lampas na sa mga laro. At habang umaangat ka, ang katahimikan niya ay nagiging pagkailang. Ang pagkailang nagiging pagninilay. Ang pagninilay nagiging pagsisisi. Doon siya magpapadala ng unang mensahe. Baka simpleng hey, baka isang like sa post mo. Baka kunwari i-check-in, hindi ka tutugon o kung gagawin mo man maikli, malamig at may dignidad. Wala kang resentment, wala kang emosyon, puro ebolusyon. Dahil hindi ito tungkol sa pagiging hard to get. Ito ay tungkol sa hindi na pagiging available sa mga taong naglaho nang ikaw ay lubos na naroroon. Gusto mong pagsisihan niya ang katahimikan? Siguraduhin mong sa oras na basagin niya ito, naging isang tao ka na hindi na siya karapat-dapat. Iyan ang galaw. Iyan ang hustisya. Iyan ang pagbabago. At kung pagsisisihan niya ito, bitbitin niya iyon. Ang sayo ay manatiling nakatutok sa iyong layunin. Wala siyang masasabi, maipupost o maipapadala na makakabalik sa iyo sa dating bersyon ng sarili mong iniwan niya. Pat muling bumuo. Nang walang paghihiganti, ang muling pagbuo ng walang paghihiganti ay isa sa pinakamataas na anyo ng lakas emosyonal. At sa sandaling maunawaan mo ito, pumapasok ka sa antas na bihirang maabot ng karamihan sa mga lalaki. Dahil maging totoo tayo, ang gusto mo ngayon ay mapansin. Gusto mong ma-realize niya ang bagay na isinuko niya. Gusto mong makita niyang nag-i-scroll siya sa buhay mo, nakakuyom ang panga, nagsisisi sa bawat sandali na minamaliit ka niya. Gusto mong bumaligtad ang mesa, pero heto ang hindi komportabling katotohanan. Sa mismong sandaling gawin mo ang kahit ano lang para pagsisihin niya ang pagkawala mo, nawala na ang kapangyarihan mo. Bakit? Dahil kontrolado pa rin ng aksyon mo ang presensya niya. Hindi iyon kalayaan. Iyon ay pagkakakulong na nakadamit bilang progreso. Isa pa iyong kadena, isang kadenang gawa sa likes, gym selfies, flex posts at captions na sumisigaw ng mas magaling na ako ngayon. Samantalang sa kaibuturan, gumagalaw ka pa rin mula sa sakit,
Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi ka muling bubuo para saktan siya. Muling bubuo ka para malampasan siya. Hindi mo kailangan ng pagsisisi niya. Ang kailangan mo ay sariling muling pagsilang. At nagsisimula ito sa pagbuwag ng mga bahagi mo na unang pumayag sa ganoong pagtrato. Tignan mo ang sarili mo ng tapat. Anong bahagi ng sarili mo ang pumayag sa kawalang galang? Anong insecurities ang nagbulag sa'yo? Anong takot ang nagtulak sa'yo na tiisin ang inconsistency? Breadcrumbs, pag-iwas, lamig, katahimikan. Muling bubuo ka sa pamamagitan ng pagiging lalaking hinding-hindi natatanggap ng ganoon muli. Ginagawa mong istruktura ang sakit mo. Pinabasag mo ang emosyonal na codependency. Sinasanay mo ang isip mo na maging kuta. Nagiging default ang disiplina. Hindi dahil galit ka, kundi dahil tinanggap mong masyadong banal ang oras mo para sayangin sa taong naglaro nito. Ang gym ay hindi therapy. Ito ay arkitektura. Bawat rep ay deklarasyon. Binubuo ko ang bagay na hindi niya kayang gibain, pero hindi lang ito pisikal. Mas malalim pa. Muling inihahanda mo ang pinansya mo. Inaayos mo ang mga bitak sa mga routine mo. Pinag-aaralan mo ang tagumpay bilang isang sining. Kumakayod ka bilang isang taong napahiya at tumangging mangyari iyon muli. Hindi para patunayan ang kahit ano sa kanya, kundi dahil sa wakas nakita mo kung gaano kahalaga ang tunay mong potensyal. Ang bersyon ng sarili mong iyon, yung nagmamakaawa ng sagot, naghahabol ng linaw, naghihintay ng text, inuulit ang mga usapan sa gabi tapos na iyon, nilibing na at ang kapalit ay isang taong hindi na niya makikilala. Hindi dahil naka-designer clothes ka, hindi dahil bumalik ang katawan mo, kundi dahil wala ka ng pakialam. Hindi sa mapait na paraan, kundi sa gumaling na paraan. Ang bersyon mo na kailangang patunayan ng iba ang halaga mo ay napalitan na ng bersyon na alam na ito. At heto ang mangyayari, mararamdaman niya ito. Hindi sa pamamagitan ng post, hindi sa pamamagitan ng mensahe. Mararamdaman niya ito sa pagkawala mo, sa ebolusyon mo, sa bigat ng pangalan mong ngayon ay iginagalang sa mga lugar kung saan iginagalang ka ng tao. Gusto mong muling bumuo ng walang paghihiganti. Tigilan mong ipagsigawan ang mga galaw mo. Tigilan mong ipahayag ang transformation mo. Hayaan mong ang disiplina mo ang gumawa ng ingay. Hindi mo kailangan ng atensyon niya. Kailangan mo ang katahimikan mo at ang katahimikan na iyon ay hindi hungkag. Napupuno ito ng enerhiya na muling inilalaan sa iyong layunin. Umaangat ka ng emosyonal. Tumitigil ka sa pakikipagtalo. Tumitigil ka sa pagpapaliwanag. Tumitigil ka sa pagdalo sa bawat imbitasyon ng emosyon. Sa halip, hinahayaan mong maging sobrang makabuluhan, sobrang maayos at sobrang nakatuon sa layunin. Ang buhay mo na nagiging footnote na lang, siya hindi na ang buong kwento. At kapag nag-reach out, siya dahil ang katahimikan at paglago ay laging nagtitrigger ng curiosity, hindi ka sasabog. Hindi ka magyayabang, hindi mo siya paparusahan. Hindi ka malamig, malayo ka na. Hindi dahil gusto mong turuan siya ng leksyon, kundi dahil hindi ka nakabilang sa mundo niya. Sobra kang tinuruan ng sakit. Nag-evolve ka na lampas sa mga paliwanag. Iyon ang tunay na kapangyarihan. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi distansya na itinayo sa disiplina, nakaugat sa kalinawan, at pinoprotektahan ng layunin. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit totoo ang pagsisisi niya. Iyon ang dahilan kung bakit titingnan niya ang buhay mo at marirealize na hindi na siya bagay dito. Hindi dahil hindi siya sapat, kundi dahil tumigil ka ng paliitin ang sarili mo para lang maging komportable siya. Ang muling pagbuo ng walang paghihiganti ay pagtanggap na minsan, ang pinakamagandang closure ay ang pagiging taong hindi na nila kailanman muling maaabot. At ang pinakamagandang paghihiganti, walang paghihiganti, kundi muling paglikha ng sarili. Faipa, hayaan mong gumulong sa kanya ang tagumpay. Mo ang pagpaparamdam ng tagumpay mo sa kanya ay hindi nangangahulugang pagyayabang. Ang ibig sabihin nito ay umangat ka ng sobra, ng may estratehiya at ng permanente na nakikita kanya kahit saan, nang hindi niya kailanman muling makukuha ang direktang access sa'yo. At heto ang susi, hindi mo ito ginagawa para sa kanya. Ginagawa mo ito dahil sa wakas na realize mo na ang paghabol sa validation niya ang mismong pumigil sa iyo na lumaki. Hindi mo kailangan ng pagsisisi niya para maramdaman mong makapangyarihan ka. Pero kapag naging hindi ka na matatanggi,
Kapag ang lalaking iniwan niya ngayon ay umaako ng mga silid, kumukuha ng atensyon, kumikilos ng may linaw, at hindi na natitinag ng katahimikan, doon niya mararamdaman ang tunay na nawala sa kanya, hindi sabay-sabay, kundi dahan-dahan. Nagsisimula ito kapag hindi ka na natitrigger ng pangalan niya, kapag wala na siyang kontrol sa emosyon mo, kapag tumigil ka ng mag-check ng updates niya, kapag hindi na siya ang unang naiisip mo tuwing nananalo ka. Dahil ngayon, nananalo ka para sa sarili mo at doon nagsisimula ang multo. Naririnig niya ang pangalan mo sa mga usapang hindi niya inaasahan. Binabanggit ng mga kaibigan, ang progreso mo, ang disiplina mo, ang bagong direksyon mo. At bawat salita ay nagiging salamin ng halagang hindi niya nakita noong available ka pa. Hindi ka na nabubuhay sa anino ng katahimikan niya. Nabubuhay ka na ngayon sa liwanag na ikaw mismo ang lumikha. Ang mga bagay na minsan mong inisip gawin, kasama siya. Ginagawa mo na ngayon mag-isa. At ginagawa mo ito ng may kapangyarihan, may layunin at may dignidad. Ang restaurant na plano niyong subukan, nakabook na para sa sarili mo. Ang bakasyong pinangarap niyo, ginawa mong mag-isa. At ang mga larawan ay sumisigaw ng kapayapaan, kumpiyansa at pagiging untouchable. Iba na ang lakad mo ngayon. Hindi tulad ng isang taong nagkukunwaring naka-move on, kundi tulad ng isang taong tunay na naka-move on na. Dahil ang tagumpay mo ay hindi paghihiganti. Ito ay pahayag ng katotohanan. Wala kang kailangang ipaliwanag sa kanya. Naging isang tao ka na nagpapakita ng lahat. Sa paraan ng pagkilos mo, sa paraan ng pag-iisip mo, sa paraan ng paggamit mo ng oras, at sa paraan ng pagprotekta mo sa enerhiya mo. At hindi ito peke. Hindi ito maskara. Ito ay natural na bunga ng paghilom, ng hindi humihingi ng pahintulot, ng pagpili ng kinabukasan kaysa sa atensyon niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya napapaisip. Dahil ang tagumpay ay hindi nagpaparamdam sa pamamagitan ng ingay, nagpaparamdam ito sa pamamagitan ng contrast. Ang lalaking inakala niyang palagi niyang maabot ay wala na. At ngayon sa kanyang lugar, nakatayo ang isang taong alam niyang kailangan niyang patunayan ang sarili kung gugustuhin niyang bumalik. At sa kaibuturan niya, alam niyang hindi na siya karapat-dapat. That's the sting. That's the echo. You didn't replace her out of spite. You evolved so far, so fully, that she doesn't even know how to approach the version of you she sees now. You're sharper, calmer, more focused. Your boundaries are solid. You say no without guilt. You no longer overextend yourself. You don't fall for flattery. You don't chase mixed signals. You're now the man who doesn't just demand respect, he commands it, without ever raising his voice, and that haunts her more than any confrontation ever could, because she realizes she wasn't ready for you. Not because you were too much, but because she was too small for what you were becoming. And that success? It isn't measured in money alone. It's measured in peace, in control, in the ability to walk away without bitterness, in the strength to never respond to disrespect again, in the clarity to choose better, think deeper and move smarter. You didn't just glow up, you woke up, and now everything you build radiates energy she no longer gets to consume. Not even a taste, you post less, but every image screams growth. You speak less, but your silence communicates authority. You flirt less, but your presence pulls attention. You give less, but your value rises. That's what happens when you stop needing women to see you and start building a life they can't look away from. You don't ghost her. You elevate so profoundly that her only option is to remember you, not as someone she dated, but as someone she mishandled. And the most poetic part? You never had to say a word. That's how you let your success haunt her. If you're still watching, it's not by accident. It's because deep down you know the version of you that tolerated silence, begged for answers, and shrank for approval has to die today. The man you're becoming doesn't chase closure. He builds power in silence, control in distance, clarity in discipline. That's what the Stoic relationship blueprint is for. It's your weapon, the knowledge no one ever gave you about walking away like a king and never folding again. It's linked in the comments. If you're ready to rewrite your story, comment "never again." Then like this video and subscribe, because there's a man out there right now begging for the answers you just found. Don't let him waste another year in confusion. This is the truth they don't want men to hear.